May kapatid akong lalaki. Siya si Tom. Mabait naman siya, pero may isang bagay na hindi ko talaga gusto sa kanya. Ang pagiging napakatamad niya. Para bang may magnet ang kanyang kama at sofa na ayaw niyang iwanan. Mahilig siyang matulog, manood ng TV, at maglaro sa cellphone buong araw. Pero pagdating sa gawaing bahay, naku po, biglang nawawala si Tom. Araw-araw, paulit-ulit ang sinasabi ni Mama, "Tom, maglinis ka naman ng kwarto mo. Sobrang kalat ng kwarto mo, Tom, itapon mo nga itong basura natin." At alam niyo ba ang laging sagot ni Tom? "I will do it later." Pero ang later na yan, walang kasiguraduhan kung kailan darating. Minsan, sinilip ko ang kwarto niya. Grabe! Parang dinaanan ng bagyo. Ang kalat, may mga damit sa sahig, baso ng tubig sa tabi ng kama, at mga cheap wrappers sa ilalim ng mesa. Hinanap ko pa ang carpet, nasa ilalim pala ng lahat ng kalat. Napailing na lang ako. Sabi ni Mama, pag hindi mo nilinis yan, wala kang TV bukas. Pero umiti lang si Tom at humiga ulit. Para bang hindi siya tinatablan ng galit ni Mama. Pagkatapos ng hapunan, kami ng mga magulang ko ang nagliligpit ng mesa, naghuhugas ng pinggan, at nag-aayos ng kusina. Si Tom, nakaupo sa sofa, hawak ang remote control. Kapag tinawag siya, ang sagot niya, "Pagod ako, may pasok ako kanina." Pero ang totoo, kalahating araw lang siya sa paaralan, at ang natitirang oras ay ginugugol niya sa panonood ng mga palabas sa TV. Dumating ang araw na nagkasakit si Mama. Nilagnat siya at nanghihina. Sabi ng doktor, kailangan niyang magpahinga ng ilang araw. Wala kaming kasamang katulong, kaya kami dapat ang magtulungan. Ako, kahit bata pa, ay naglaban ng ilang damit, nagwalis, at nagpupunas ng lamesa. Pero si Tom, nasa kwarto lang, naka-headphones. Naglalaro pa rin sa cellphone. Hanggang sa isang gabi, hindi na nakayanan ni Mama ang pagod. Napaiyak na lang siya sa pagod at inis kay Tom. "Hindi ko na kaya," ang sabi ni Mama habang umiiyak. Sa mga sandali na yon narinig ni Tom ang iyak ni Mama. Biglang natigilan at naawa, tahimik siya buong gabi. Kinabukasan, nagulat na lang kami nang makita naming nagwawalis siya ng sala. Nilinis niya ang kanyang kwarto, nagluto pa ng itlog at sinangag. Hindi siya marunong magluto dati, pero sinubukan niya. Lihim na natuwa si Mama sa kanyang nakita, na gumagawa ng gawaing bahay si Tom. Nang matapos na si Tom sa gawaing bahay, nilapitan niya si Mama at ang sabi, "Mama, sorry po. Ngayon ko lang na-realize na hindi biro ang ginagawa niyo para sa amin. Ayoko nang maging pabigat sa bahay." Mula noon, unti-unting nagbago si Tom. Tinutulungan na niya si Mama sa lahat ng gawain sa bahay, at nag-aaral na siyang mabuti. Natutunan ni Tom na hindi sapat ang salitang mamaya na. Dahil minsan, ang mamaya ay nauwi sa wala. Mensahe ng kwento, ang pagiging responsable sa bahay ay hindi lang trabaho ng mga magulang. Lahat tayo, bata man o matanda, ay may papel na ginagampanan. Huwag nating hintaying mapagod at masaktan ang ating mahal sa buhay bago tayo kumilos. Maging masipag at matulungin habang may pagkakataon pa. Maraming salamat sa suporta nyo sa aking munting channel. Naway nabigyan ko kayo ng inspirasyon sa aking mga kwento at sa mga susunod pa. Salamat po.